I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. Sa nakaraang kabanata, nagsimulang maglakbay ang ating bida na si Hajan kasama si Dongpil patungo sa Joksa family. Sa kanilang paglalakbay, nagmuni-muni si Dongpil sa bigat ng kanyang tungkulin bilang gwardya at sa mga panganib na kaakibat nito. Habang sila'y naghahapunan, ibinunyag ni Hajan ang plano niyang sakupin hindi lang ang Joksa family kundi pati ang Gogyong family upang palakasin ang kanyang posisyon sa Divine Cult. Biglang dumating si Hong Yoren sa kanilang lokasyon, sugatan at tila wala sa sarili. Hinahabol siya ng 5 lalaki mula sa Sword Palace na mabilis namang tinalo nina Hajan at Dongpil. Palaisipan kay Hajan kung ano ang koneksyon nila sa Righteous Heavenly Alliance dahil nakilala niya ang espada ng isa sa kanila. Sa pagpapatuloy ng kwento, nang magising at mahimasmasan si Hong Yoren ay kinausap siyang muli ni Hajan ukol sa mga nangyari sa Joksa family. Tanong ni Hong Yoren, sa tingin mo ba, na nagtutulungan ang Righteous Heavenly Alliance at ang Sword Palace? Ngunit sabi naman ni Hajan, huwag ka munang magpadalos-dalos sa conclusion. Mahirap para sa isang organisasyon tulad ng Righteous Heavenly Alliance na magtrabaho kasama ang isang organisasyong tulad ng Sword Palace. Tinanong ni Hajan si Hong Yoren na nakaupo pa rin sa lupa, nang hihina, ano ang ginagawa ng tagapangasiwa ninyo? Malungkot namang sumagot si Hong Yoren na wala siya. Umalis siya bago kami maambush at hindi na namin siya nakita simula noon. Sumeryoso ang tingin ni Hajan at naisip niya na oras na ito malamang patay na ang kanilang tagapangasiwa. Napuno siya ng pagkadismaya. Sabi niya sa kanyang isip, nakakainis naman. Plano ko sanang iwan ang Joksa family sa mga kamay niya. Nabulilyaso na ang mga plano ko. Biglang nagsalita si Dongpil, batang Panginoon, ipagbibigay alam ko na ito sa Divine Cult. Di maiwasan ni Dongpil na mabahala dahil sa lumalalang sitwasyon. Ngunit agad siyang pinigilan ni Hajan. Huwag na, hindi na kailangan, sagot nito ng may katiyakan. Alam ni Hajan na hindi na kailangan ng reinforcements mula sa Divine Cult, sapagkat dumating na ang hinihintay niyang kaalyansa na magpapalakas ng kanilang puwersa para sa nalalapit nilang paglusob sa Joksa family. Sakto ang pagdating niya, ani Hajan, habang nakatitig sa direksyon ng masukal na gubat. Mula sa anino ng madilim na kagubatan ay lumitaw ang isang maautoridad na figure, ang patriarch ng Gogyong family na si Jong Risan. Lumapit ito kay Hajan at bumati, "Magandang gabi, Inspector General." Ngumiti si Hajan at tumugon, "Mabuti at narito ka na." Pinaliwanag ni Hajan ang mga nangyari sa Joksa family, ayon sa testimonya ni Hong Yoren na napatunayan naman ng pagsugod ng mga tauhan ng Sword Palace upang hulihin siya. Nang marinig ito, hindi makapaniwala si Jong Risan at napabulalas, "Ano? Totoo ba yun? Nasakop na nila ang Joksa family? Sino ang naglakas loob?" Tahasang sumagot si Hajan at pinutol siya sa pagkabigla, "Oo. Kaya kailangan natin silang pabagsakin. Pakiusap, magpadala ka ng mensahero upang ipagbigay alam ito sa Divine Cult." "Sige," mabilis na tugon ni Jong Risan, sumasang-ayon sa kanyang plano. Napuno ng matinding pagkainis si Hajan, dama niya ang paninikip ng dibdib sa sobrang gigil dahil sa hindi inaasahang mga balakid na hamarang sa kanyang mga plano. Unti-unting umaapaw ang kanyang galit at kasabay nito ay nag-alab ang di mapipigilang demonic energy na ngayon ay kumikislap at dumadaloy sa kanyang katawan. Napuno ang hangin ng tensyon at mabigat na enerhiya, tanda ng kanyang puot at determinasyon. Mariing sinabi ni Hajan sa kanyang isip, "Ang unang hakbang ko patungo sa pagiging tagapagmana, ay hinaramgan ng mga taong hindi ko kilala. Mga taong walang halaga at walang pakialam sa tunay na kapangyarihan." Ramdam ang pag-iinit ng kanyang mga palad habang binibigyang diin sa sarili, "Humanda kayo sakin. Nagkamali kayo ng binabangga. Wawasakin ko kayong lahat." Ito ang masidhing pangako ni Haji sa kanyang sarili. Napuno siya ng determinasyon para agawin ang kontrol sa Joksa family mula sa mga estranghero,
Samantala, sa loob ng silid ng patriarch ng Joxer family, tahimik na pumasok si Mok Gang-in, ang Vice Master ng Sword Palace, kasama ang kanyang mga tauhan. Habang lumalapit sila sa kama, tumambad sa kanya ang nakaretay na katawan ng patriarch, isang anino ng dating mandirigma na ngayon nag-aagayubuhay dahil sa huling sagupaan nila ni Hajan. Sandaling pinagmasdan ni Mok Gang-in ang mahina ng kalaban, at isang bahid ng pagkadismaya ang lumitaw sa kanyang mukha. Nakakapanghinayang naman, wika niya, halos pabulong ngunit puno ng panghihinayang. Gusto ko sana siyang hamunin sa isang maayos na labanan. Narinig ko na may taglay siyang mga pambihirang kakayahan. Tiningnan niya ang patriarch na tila mahimbing ang pagkakatulog, ngunit alam niyang isa itong pagod at basag na katawan, walang lakas na tumayo upang magbigay ng patas na laban. Para kay Mok Gang-in, ang pagkatalo ng isang mandirigma ng wala man lang dignidad o huling pagkakataon ay isang bagay na kailan may hindi niya ginugusto, lalo na kung ang kalaban ay may reputasyon sa larangan ng pakikipaglaban. Sa isip ni Mok Gang-in, naramdaman niya ang mabigat na kabiguan sa pangarap na tila naglaho sa harapan niya. Akala ko ang patriarka ng Joxer family ang makakatulong sa akin sa pagsubok kung makaakyat sa Creation and Transformation Realm. Ang pader na nakaharang sa Creation and Transformation Realm ay nasa harapan ko na mismo, ngunit upang malampasan ito, kailangan kong magsumikap ng mas higit pa kaysa sa ginagawa ko ngayon. Napakuyong siya ng kanyang palad, ramdam ang gigil at panghihinayang na bumalot sa kanya. Ang tagumpay na kanyang inaasam ay tila isang hakbang na lamang, ngunit sa isang iglap ay tila napakalayo nitong muli. Kailan kaya siya makakatakbo ng isang katapat na magtutulak sa kanya upang tumaas ang antas niya sa martial arts? Ito ang mga tanong sa kanyang isip. Ngunit nag-iba siya ng usapan at binaling ang atensyon sa sitwasyon sa labas. Kaya't tinanong niya ang isa sa kanyang mga tauhan, ano na ang balita tungkol sa grupong sumusunod doon sa babaeng iyon. Alam ng lahat sa paligid na tinutukoy niya si Hong Yoren. Ngunit sa kabila ng kanyang tanong, wala pa siyang ideya sa katotohanan, na ang team na ipinadala nila upang hulihin si Hong Yoren ay nilipol na ni Hajan, at wala nang makakabalik upang mag-ulat sa kanilang kinaroroonan. Sagot naman ng tauhan, wala pa kaming natatanggap na ulat mula sa kanila. Sumeryoso ang tingin ni Mok Gang-in at pinag-utos sa tauhan, ipadala mo si Soha. Bumalot ang pag-aalangan sa mukha ng tauhan at sinubukang kumbansihin si Mok Gang-in na magbago ng isip. Aniya, kung ipapadala ninyo ang batang Panginoon ng palasyo para sa ganoong bagay lamang, ang master ng palasyo ay tiyak na magagali. Ngunit naputol ang pagsasalita ng tauhan nang biglang lumingon si Mok Gang-in at tinitigan siya ng masama. Nang inag sa takot ang tauhan at nauutol na tumugon, papaumanhin po. Ipapaabot ko ang iyong mga utos. Saka siya yumuko at nagpaalam. Matapos magbigay ng mga utos, nagtungo si Mok Gang-in sa isang magarang silid, kung saan tumigil siya upang kumuha ng alak at sandaling mag-isip habang hinihintay ang mga karagdagang ulat. Tahimik na pinagmasdan niya ang likido sa kanyang baso bago ito ininom, hinahayaan ang pait nito na humalo sa kanyang mga iniisip. Ang pinuno ng Righteous Heavenly Alliance, talagang hindi siya pangkaraniwang tao, bulong niya sa sarili. May bahid ng paghanga at pagkabahala dahil siya lang naman ang utak sa likod ng pagsalakay nila sa Joxer family, isang mapanganib na hakbang na puno ng matalinong pagpaplano. Sa kanyang isip, patuloy siyang nagmuni-muni. Ang plano na sakupin at kontrolin ang Joxer family, at gumamit ng pinakamalalakas na lason mula sa angkan ng Tang upang pabagsakin lahat ng mga miyembro ng Demon Cult na paparating dito, hindi na nakakagulat. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang baso, dama ang kabigatan ng plano ngunit alam niyang ang tagumpay ay mangangailangan ng ganitong sakripisyo. Pagpapatuloy niya sa pagninilay, aniya, ang nakakagulat ay kami na mga taga Sword Palace ang isinasabak niya sa misyong ito sa halip na ang sariling mga tauhan niya. Kapag napabagsak na namin ang mga miyembro ng Demon Cult, inalok niya kaming isasali ang aming mga eskrimidor sa alyansa para hindi na kami ituring bilang mga kalaban nila.
Binigyan pa nila kami ng mga pambihirang espada at isang lihim na teknik bilang gantimpala. Sa pamamagitan nito, mapapalakas at madaragdagan ang mga puwersa ng Righteous Heavenly Alliance, at magkakaroon sila ng kalamangan laban sa mga unorthodox Murm. Wala kaming dahilan para tanggihan ang alok na ito dahil ang layunin namin ay magpalakas ng impluwensya sa Zhongyuan. Ang pinuno ng Righteous Heavenly Alliance na si Dam Seong. Di maikakailang bihasa siya sa politika at alam niya kung paano manipulahin ang ibang. Wala akong ibang pagpipilian para sa kapakanan ng Sword Palace, pero, pumayag akong makipagtulungan sa isang napakadelikadong tao. Kaya kailangan kong mag-ingat palagi. Sa gitna ng kanyang pag-inom at pagninilay, biglang dumating ang isang tauhan. Nagkatikip ang kanyang mukha at mabilis siyang lumukso, parang isang ninja. May hatid siyang ulat, Vice Palace Master, natapos na ang lahat ng mga preparasyon. Nakatanggap na rin kami ng mensahe mula sa Righteous Heavenly Alliance. Magpapadala raw sila ng gabay sa loob ng 2 araw sa oras ng hating gabi. Matapos marinig ang ulat na ito ay ibinagsak ni Mok Gang-in ang tasa ng alak at saka nagbaba ng utos, ipakalat niyo ang balita sa lahat ng unorthodox Murm, na nasakop na ang Joksa family. Samantala, pinadala nga si Soha, ang Young Palace Master ng Sword Palace, para ituloy ang investigasyon ukol kay Hong Yoren, ang natitirang nasa linya ng tagapagmana ngayon ng Joksa family. Dahil wala silang narinig na balita mula sa 5 pinadala upang hulihin siya, inatasan si Soha na imbestigahan ang nangyari at hanapin ang mga kasamahan pati na rin si Hong Yoren. Sinusundan niya ang mga bakas ng paa na may halong dugo sa gitna ng kagubatan. Sabi niya, mukhang dito sila nagpunta. Pinahayag naman ng kasama niyang tauhan ang kanyang obserbasyon, base sa mga bakas na ito, mukhang ilang oras na ang nagdaan, Young Palace Master. Ngunit galit na sumagot si Soha, alam ko. Ang mga hanggal na ito, ni hindi nila magawang hulihin ang isang babae, at ngayon ako na ang pinaghahanap sa kanila. Nang may biglang nagsalita mula sa masukal na kakahuyan, isang babae. Tanong nito, unti-unting lumitaw ang anino ng isang lalaking naglalakad patungo sa direksyon nila. Naalerto ang grupo nila Soha at nagtanong siya, sinong nandyan? Di nagtagal ay tuluyan ng lumitaw si Hajan sa harapan nila, naliliwanagan ng sinag ng buwan. Nababalutan siya ng demonic energy habang tangan ang espada, at nakangiti niyang sinabi sa kanila, hindi na masama. Medyo stiff, pero hindi na masama. Karamihan sa mga martial artist ay hindi tatagal sa isang round ng laban sa iyo. Tumatawa siya pero may halong panunuya tila sinusukat ang kakayahan ng kalaban. Naalerto si Soha at mabilis na hinugot ang kanyang espada at humanda para dumpensa. Napuno ng pangamba ang kanyang isip dahil hindi man lang na-detect ng kanyang pandama ang presensya ng taong kaharap niya ngayon. Nagulat na lamang sila na may tao pala nang bigla siyang nagsalita at malapit na sa kinaroroonan nila. Aniya sa kanyang isip, siguradong isa siyang malakas at maabilidad na martial artist. At sa isang iglap ay may isa pang martial artist na biglang tumalon at sumulpat na lang sa harapan nila. Laking gulat nila at napabulala sa kanilang isipan, hala, may isa pa. Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto rin ni Soha sa kanyang sarili kung anong panganib ang naghihintay sa kanila, nang maramdaman niya ang mga presensya na paparating pa. Aniya sa isip niya, hindi. Hindi lang sila, hindi maaari. Mayroong higit sa 100 tao na nakapaligid sa amin. Nakatago sa mga anino ng kakahuyan ang mga Seeking Guards na puwersa ng Gogyong family. Samantalang 4 naman sila, si Soha at 3 tauhan. Puno ng kaba at pagkasindek, nauutol na nagtanong ang isa, si sino kayo? Isang malakas na hampas ng espada ang pinakawalan ni Hajan, bilang mainit na pagsalubong sa kanila. Kumalat ang matinding sword aura sa paligid at sa sobrang lakas ng atake, nataman silang 4 at nagsitumbahan. Maging ang mga puno sa paligid ay naputol at nagsitumbahan sa lakas ng impact ng espada, para bang hinawi ang buong lugar sa isang iglap.
Sa isang kisap mata, bagsak ang katawan ng mga tauhan ni Soha, ang isa ay tumilapon na parang basahan, ang isa ay nadaganan ng bumagsak na puno, at ang isa na may putol na ang katawan. Ang buong lugar ay napuno ng katahimikan kasunod ng kanilang mga sigaw, isang nakakabinging hudyat ng malupit na puwersang dala ni Hajan. Samantala, nakaligtas si Soha sa mismong hampas ngunit hindi niya nailigtas ang kanyang espada, na nabali sa lakas ng tama. Nakahandusay siya sa lupa, walang magawa kundi umatras habang papalapit sina Hajan at Dongpil sa kanya. Kasabay ng mabagsik na tingin, nagsalita si Hajan, mukhang may mataas na posisyon ka. Kung gusto mo ng mabilis na kamatayan, mas mabuting sagutin mo ang lahat ng katanungan ko. Naiintindihan mo ba? Isang nakakasindak at malademonyong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, na nagpadagdag ng kilabot sa paligid. Wala silang kalaban-laban sa pang-aambush ng mga taga-divine cult at sa gabing iyon, nagtapos ang kanilang kapalaran. Di nagtagal ay nakarating din sa Joxa family ang kampo ni Hajan. Isinama ni Hajan si Soha bilang hostage. Nagkaroon ng isang malaking pagsabog sa tarangkahan, parang isang grand entrance. Nagtatakbo ang isang tauhan sa silid ni Mok Gang-in upang alertuhan siya sa pagdating ng mga di inaasahang bisita. Anya, Vice Palace Master. May isang hindi kilalang miyembro ng Demon Cult ang nagpasabog ng mga tarangkahan. Mukhang dalubhasang martial artist ang kalaban. Bagamat irita ay tila kalmado lang na tumayo si Mok Gang-in at sinabi, "Sige, titingnan ko mismo." Dagdag ng tauhan, at hawak ng mga kalaban ang Young Palace Master bilang hostage. Sa kanyang narinig ay nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Mok Gang-in. Kumunot ang kanyang noo sa narinig, at sinabi niya sa kanyang isip, kinuha nilang hostage si Soha. Interesante, sa sumabog na tarangkahan, nagkalat ang mga debris ng kahoy at nabiyak na lupa. Sa gitna ng gulo ay naroon si Hajan katabi si Dongpil, at nagsisigaw, "Hoy makinig kayo mga magnanakaw." Narito ang Inspector General ng Divine Cult. Habang pinagmamasdan ni Dongpil ang batang Panginoon at ang pinsalang ginawa niya sa lugar, naisip niya, mas lumakas siya. Sigurado ako doon. Tiyak na lumakas nga siya habang isinasagawa ang kanyang mga inspection. Marahil kaya ay papalapit na siya sa Demonic Ascension Realm. Ang Supreme Peak Realm ay higit pa sa mga limitasyon ng tao. Ngunit, may antas pang mas mataas dito. Kapag nalampasan na ang mga limitasyon ng tao, dito madalas natatrap ang maraming martial artist. Tila isang pader na mas mataas pa sa anumang kuta at mas matibay pa sa anumang bakal. Ang batang Panginoon ay nakatayo sa harap ng isang pader na kilala bilang Ultimate Demon. Iniangat ni Hajan ang kanyang kamao na pinalilibutan ng malakas na demonic energy. Habang tinitingnan ito, nasabi niya sa kanyang sarili, malapit na ako doon. Malapit ko nang malampasan ang demonic wall. Maganda sana kung mas makakalaban ako na isang martial artist na talagang malakas sapat para bigyan ako ng huling tulak. Naputol ang kanyang pagninilay nang may naramdaman siyang isang pambihirang chi sa paligid. Sinundan niya ito at nakita na nagmumula ito sa loob ng pinakataas na palapag ng gusali ng Joxa family. Maya-maya ay nagkaroon ng isang malaking pagsabog at nagtalsikan ang mga debris sa paligid. Sa tindi ng chi na nagmumula sa kalaban, umulan ng mga debris kasabay ng napakalakas na hangin. Halos mapa-atres si Dongpil at sinasalag ang agos ng chi. Napasigaw siya, "Wow! Batang Panginoon, grabe ang chi na ito. Hindi ako makapaniwala." Samantala ay nanatiling nakatindig si Hajan. Sabi niya sa kanyang isip, nakakamangha. Isang kakaibang chi. Ito ay kombinasyon ng sobrang matalas na enerhiya at masamang enerhiya. Para bang sinasabi ng taong ito na siya ang lugar na ito ay kaharian niya. Ito pala ang chi ng isang sobrang bihasang martial artist na sum-akop sa Joxa family. Nagpatuloy si Hajan sa paghinuha at napagtanto niya kung sino ang taong ito. Aniya sa isip niya, ang taong nagtataglay ng ganitong klase ng presensya,
malamang siya ang Vice Master ng Sword Palace. At hindi nga siya nagkamali ng lumitaw sa pinakamataas na balkonahe ang figure ni Mok Gang-in. Tila nag-aapoy siya sa galit at lakas habang hawak ang kanyang espada. Tumingin siya sa direksyon ni Ha-jun sa ibaba at sinabi, "Ikaw ba ang Inspector General ng Demon Cult? Narinig ko na hawak mo si Soha. Bakit hindi ka muna umakyat dito at nang makapag-usap tayo?" Sa unang tingin ay mukhang inosenteng paanyaya lamang ito ngunit naramdaman ni Ha-jun ang kakaibang hangin at sa sandaling iyon ay agad na napagtanto kung ano ang inihandang patibong ng mga kalaban. Kaya tumugon si Ha-jun, "Narinig ko na ang Sword Palace ay isang organisasyon ng mga taong gumagamit lamang ng isang espada sa kanilang buong buhay. Akala ko ay nauunawaan mo ang karangalang bitbit ng pagiging eskrimador, kahit hindi na ang etika ng martial arts. Pero itinapon mo ang karangalang iyon, at ngayon ay nakikipaglaro ka sa akin gamit ang lason." Ito ang nakangising tanong ni Ha-jun. At nang may halong panunuya, lalo niya pang inuudyok ang kausap, "Medyo nakakahiya nang lumapit sa iyo ngayon na bumaba ka sa ganitong level." Bahagyang napanganga si Mok Gang-in sa gulat nang malaman ng kalaban na may lason siyang ikinalat sa paligid. Tanong niya sa kanyang isip, alam ba niya ang tungkol sa Deity Destruction Poison at 7-Step Soul Severing Powder na nakakalat dito sa paligid? Kaya agad niyang hinugot ang kanyang espada at sinabi, "Hindi ko alam kung ano ang isang Inspector General o kung ano paman, pero medyo magaling kang kumuda. Tingnan natin kung ang kakayahan mo sa martial arts ay kapantay ng kakayahan mong dumaldal." Hinamon naman siya pabalik ni Ha-jun, "Mula dyan sa malayo. Bakit hindi ka bumaba rito?" Ngunit nanatili sa itaas si Mok Gang-in at pumosisyon bilang paghahanda sa isang long-range attack. "Anya, titignan ko muna kung sapat ba ang galing mo." Nanlaki ang mga mata ni Ha-jun nang mapagkanto na gagamit ng sword aura ang kalaban upang atakihin siya mula sa malayo. "Shapeless Sword Path," sigaw ni Mok Gang-in, at sa isang hampas ng kanyang espada, lumabas ang isang napakalakas na agos ng enerhiya. Napasigaw si Dongpil, "Batang Panginoon! Delikado ito!" At sa isang iglap ay nagkaroon ng isang napakalakas na pagsabog sa tinamaang direksyon. Napaatras si Dongpil sa lakas ng impact at pilit tinatawag ang Batang Panginoon na naiwan sa malaipu-ipong pagsabog. Ngunit laking gulat ni Mok Gang-in nang marinig ang humahalaklak na boses ni Ha-jun sa gitna ng pagsabog na ginawa niya. Pinunasan ni Ha-jun ang kanyang pisngi at tumatawang sinabi, "Hindi magiging madali ito." Sa magkabilang kamay ay hawak niya pareho ang Seven Knights Blade at Dragon Scale Blade at sabay na humiwa sa ere upang pakawalan ang kambal na atake. Bagamat nagulat ay agad na nakahuma si Mok Gang-in at hamampos din ng espada upang salagin ang atake ni Ha-jun. Sinalubong ng asul na sword aura ang pulang sword aura ni Ha-jun at nagdulot ng malaking pagsabog sa palapag na iyon ang kiskisan ng dalawang lakas. Tumulo ang dugo mula sa bibig ni Mok Gang-in, gayunpaman ay nakangisi siya habang nakatingin kay Ha-jun na nasa ibaba. Nakita niyang nakangiti rin ito bagamat sugatan ang noo, at mapanghamon siyang tinanong, "Ano, sapat na ba yung pinakita ko?" Pinunasan ni Mok Gang-in ang dugo mula sa kanyang bibig at sumagot, "Oo, pwede na." Ngunit ang kanyang mga mata ay napuno ng pagkasabik dahil alam niyang sa sandaling iyon ay nakahanap siya ng katapat niya, isang kapwa dalubhasang martial artist. Ano kaya ang kahihinatnan ng sagupaan ng dalawang malalakas na martial artist? Mababawi kaya ng Divine Cult ang control sa Joxa family? Abangan sa susunod na kabanata.